At para sa ating mga balita, Israel may banta sa bagong pangulo ng Syria at mga tao sa likod ng sunog sa Jerusalem umamin na. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nag-post ang Hamas ng mensahe sa Telegram nitong Miyerkules na nanghihikayat sa mga Palestino na sunugin ang anumang makakayanan nila, mga taniman, kagubatan at mga bahay ng mga settlers. Nakalagay sa kanilang mensahe ang mga salitang mga kabataan ng West Bank, mga kabataan ng Jerusalem at mga nasa loob ng Israel. Sunugin ninyo ang kanilang mga sasakyan. Ang Gaza ay naghihintay sa paghihiganti ng mga malaya. Nang araw ding yon, nanawagan din sa mga Palestino ang Jenny News Network sa pamamagitan ng Telegram, kung saan sinasabi nito na sunugin ang mga taniman na malapit sa mga settlements. Habang patuloy na nilalamon ng mga wildfire ang gitnang bahagi ng Israel, nagpost naman ang nasabing Telegram channel ng larawan ng isang taong nakamaskara habang nagsisindi ng apoy sa isang bukirin at sa likuran niya ay ang isang bayan na nasusunog. Kasunod ito ng isang mensahe. Ang mga tahanan ng mga settlers ay magiging abo sa ilalim ng mga paa ng mga revolusyonaryo at may hashtag na Burn Settlers Houses. Batay sa report, ang mga wildfire ay nagsimula sa Judean Hills nitong Miyerkules ng umaga at kumalat daw sa paligid ng Jerusalem sa paglipas ng mga araw. Sa isa pang video na nananawagan din ng kaguluhan, sinabi naman ang mga linyang ito, "O mga kabataan ng West Bank, tayo ang maging apoy ng kalayaan na kailanman ay hindi mamamatay. Gawin nating isang nagliliyab na araw ang kanilang gabi. Ibalik natin sa kanila ang bangungot ng pananakop para maunawaan nila na ang bawat araw ay araw ng pakikipagbaka para sa resistensya. Magpaalab tayo ng apoy ng kalayaan saan mang dako. Hindi tayo susuko hanggat hindi nasusunog ang bawat piraso ng ninakaw na lupa." Sa social media, tinawag ding Flames of the Flood ang mga sunog. Isinisigaw ang katawagang ibinigay ng Hamas para sa nangyaring pag-atake no October 7, ang Flood of Al-Aqsa. Dagdag pa rito, nag-post din ang Palestinian news channel na Akhbar Palestine sa kanilang X account kung saan sinabi nito na isang panawagan sa revolusyonaryong kabataan at lahat ng bayani ng West Bank. Ang mga tahanan ng mga settler at ang mga nakapaligid na lugar ang inyong target. Sunugin ang mga ito gamit ang inyong Molotov cocktail at pagliyaban ang mga damo sa paligid ng mga outpost ng mga settlement. ang Akhbar Palestine ay sinasabing may mga followers na umaabot sa 112,000. Samantala, ang Telegram channel na Jenny News na may 320,000 followers ay nagpost naman ng ganito. May panawagan mula sa mga kabataan na sunugin ang mga kagubatan na malapit sa mga pinagsamantalahang lupa. Nasusunog na ang Zionistang entidad. Pagkakataon nyo na, dagdagan pa ang apoy. Mga kabataan ng Jerusalem at ng mga sinakop na lugar, itaas ang inyong diwa at magpasya, sunugin ninyo ang kanilang mga settlements. Kapansin-pansin na lahat ng mga Palestinian media outlet ay tinatawag ang mga Israeli na mga settlers at ang kanilang bansa bilang settlement. Ayon pa sa isang post, samantalahin ang init ng tag-init at sunugin ang mga kagubatan ng mga settlers. Wala nang matitirang settlers sa ating lupa. At may iba naman na nagsasabing, sunugin natin ang kanilang mga settlement at gawin nating impyerno ang kanilang buhay. Huwag ninyong maliitin kung anong meron kayo at kung ano ang kaya ninyong gawin. Dagdag pa rito, iniulat din ng Channel 2 na may mga tangka ng panununog na namataan sa Jerusalem Hills. Isa pang poster ang naglagay ng isang slogan kung saan sinasabi ang mga salitang ito. Hayaan nating maging abo ang mga bahay ng mga settlers sa ilalim ng mga paa ng mga revolusyonaryo. Isang channel naman ang nagpost ng larawan ng mga naglalagablab na sunog at sinabing, para sa Gaza, na kailanman ay hindi nagkulang sa pagsuporta sa inyo, bumaba na kayo ngayon at sunugin ang mga kagubatan at taniman malapit sa mga settlement.
Isa pang channel mula sa kampo ng mga refugee sa Jenin ang nag-upload naman ng mga poster na nagpapakita ng bandila ng Israel na nasusunog, kasama ang panawagan na Sunugin ang mga sinakop na kagubatan at ang mga settlements nito, saludo sa ating kabataan, sunog pa, sunog pa. ilan sa mga channel na ito ay naglabas pa ng galit laban sa Palestinian Authority dahil sa pag-aalok nila ng tulong sa Israel para sa mga apektadong Israeli malapit sa Al-Quds o Jerusalem. Dahil sa sunog, kinansila na ng pamahalaan ang lahat ng mga pagdiriwang at aktibidad para sa Araw ng Kalayaan sa buong bansa. Ayon sa ulat, naglabas na kahapon pa lamang ng Meteorological Service na babala na posibleng mangyari nga ang sitwasyon ngayon. Dagdag pa rito, hiniling din ng Israeli Fire and Rescue Authority ang pagkansela ng maraming aktibidad dahil hindi nila masisiguro ang kaligtasan ng ilang lugar kung sakaling sumiklab pa ang mga sunog. Muli na namang nagsagawa ng airstrike ang Israel military malapit sa mismong palasyo ng Pangulo ng Syria. Ayon sa Israel, ginawa nila ito bilang tugon sa umano'y pagkukulang ng pamahalaan ng Syria na bigyang proteksyon ang mga Druze mula sa kaguluhan sa kanilang bansa na may kinalaman sa relihiyon. Israeli military strikes have hit near Syria's presidential palace. A final warning to protect the religious minority. Umaga nitong Biyernes, kinumpirma ng hukbo ng Israel na nagpakawala nga sila ng mga bomba sa isang lugar na malapit sa Presidential Palace sa Damascus, pero hindi nila idinetalye kung ano ang partikular na target. Ayon sa ulat ng Reuters, ang lugar na pinuntirya ay tinatayang 100 metrong silangan ng hangganan ng palasyo. Ang pag-ataking ito ay pangalawa na ngayong linggo at tinitingnan na ito ngayon bilang isang matinding babala sa pansamantalang pamahalaan ng Syria na pinamumunuan ni Pangulong Ahmed al-Shara. Ayon sa punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, Ito ay isang malinaw na mensahe sa rehimeng Syrian, hindi namin pahihintulutan ang anumang puwersa ng Syria na mag-deploy sa timog ng Damascus o magbanta sa komunidad ng mga Druze. ang pambobomba ng Israel Defense Force or IDF sa palasyo ni Pangulong Shara ay kasunod ng ilang araw ng sagupaan sa Syria sa pagitan ng mga Sunni Muslim at ng minoryang Druze. Ang kaguluhan ay umano'y nagsimula matapos kumalat ang isang voice recording na di umano'y panlalait daw kay Propeta Muhammad. Sa mga sumunod na sagupaan, higit sa 20 katao ang naiulat na nasawi sa mga bayan sa paligid ng Damascus. Dahil dito, agad na nagsagawa ang Israel ng paunang babala sa pamamagitan ng airstrike sa isang bayan sa labas ng Damascus, kung saan napatay ang isang kasapi ng Syrian Security Group. Pinalakas ng Israel ang kanilang mga operasyong militar sa Syria mula nang mapatalsik ng mga rebelde si dating Pangulong Bashar al-Assad noong December 2024. Ayon sa mga ulat, mahigit 100 katao na ang napatay nito lamang linggong ito sa gitna ng sagupaan sa pagitan ng mga pro-government forces at mga mandirigmang Druze. Ang karahasang ito ay itinuturing ngayon bilang isang kampanya na may layuning lipulin ang isang buong lahi, ayon kay Sheikh Hikamat al-Hajiri na siyang spiritual leader ng Druze sa Syria. Nanawagan siya ng agarang interbensyon mula sa international community para mapanatili ang kapayapaan at mapigilan ang patuloy na karumal-dumal na krimen. Isang araw bago ang airstrike ng IDF, nanawagan din ang Foreign Minister ng Israel sa international community na protektahan ang mga minority sa Syria, lalo na ang mga Druze. Sa kanyang pahayag, tinawag niya ang bagong rehimen sa Syria bilang gang ng mga terorista. Nauna na ring tinuligsan ng Israel ang pansamantalang gobyerno ng Syria bilang isang terrorist organization galing sa probinsya ng Idlib, na sapilitang inagaw daw ang kapangyarihan sa dating rehimen. Sa nakalipas na linggo, mas pinaigting pa ng Israel ang suporta nito sa Druze minority. Ang mga Druze ay isang sekta na nag-ugat noong ika-10 siglo bilang sangay ng Shia Islam. Karamihan sa kanila ay naninirahan sa Syria, Lebanon at Israel.
Matagal na silang kaalyado ng Israel at marami sa kanila ang nagsisilbi rin sa Israel military. Bilang tugon sa lumalalang sagupaan, nanawagan ang Syrian Foreign Minister na si Asad al-Shabani noong Huwebes para sa pambansang pagkakaisa. Pero ang patuloy na karahasan ng mga sekta mula nang mapatalsik si Assad ay isa na sa mga pinakamalaking hamon ngayon para sa pansamantalang pamahalaan ni Pangulong al-Shara. Noong Marso, mahigit 1,700 na sibilyan mula sa komunidad ng Alawite ang napatay sa magkakasunod na putukan sa bansa. Ang mga Alawite na pangunahing naninirahan sa baybaying bahagi ng kanlurang Syria malapit sa dagat Mediterranean ay kabilang sa mga etnikong grupo na nagpatalsik kay dating Pangulong Bashar al-Assad. Ngayon, humihiling na ng tulong ang mga mamamayan ng Syria mula sa mga bansang Arabo para tulungan ang kanilang bansa sa gitna ng kaguluhang ito. Lahat ng bansang Arabo ay dapat magprotesta laban sa mga pag-ataking ito na pinangungunahan ng Israel sa Syria. Tahimik ang lahat ng mga pangulo ng mga bansang Arabo. Maging si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay hindi dapat sumuporta rito. Maling-mali siya sa ginagawa niya. Ang Estados Unidos ang siyang sumusuporta sa Israel. Kung wala ang suporta nito, hindi sana naglunsad ng mga airstrike malapit sa palasyo ng Pangulo, mga pasilidad militar, o sa mga pagtitipong militar. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.